Ngayon, gusto naming bumaba sa isang bagay na ayaw kong makaligtaan mo. Ngayon, ay haharap tayo sa parehong hamon. Nagpadala si Joshua ng ilang mensahero sa Jericho. Nabalitaan ni Rahab na isang patutot na may Diyos na gumagalaw. Ngayon si Joshua ay may mga palatandaan. Si Joshua ay may parehong mga tanda na mayroon si Moses. Eksakto. Hindi hiniling ni Rahab na makita ang tanda ni Joshua. Sinabi ni kapatid Branham, ito ay isang uri ng iglesia, isang uri ng tunay na iglesia na aalis sa prostitusyon. Pagtatapos ng quote. Nakikinig ako sa isang pastor sa New York ngayon, isang pastor sa Germany sa susunod na araw, o isang pastor sa Trinidad, Quebec, Tennessee o Louisiana sa susunod na araw, o India o South Africa bukas. Ikaw ay hinila sa prostitusyon. Hinila ka mula sa pagkikinig sa isang boses na iyon. May isang Diyos na nabubuhay, na nabuhay kahapon at siya rin ngayon. Ang kanyang kapangyarihan ay pareho rin. Ginawa niya ang parehong mga gawa na ginawa niya noong narito siya sa lupa. Sinabi ng propitang mensahero, ngayon si Rahab na patutot, na kilala bilang patutot, siya ay isang tipo ng mananampalataya ngayon, ang tunay na mananampalataya. Sinabi rin niya, hindi niya sinabi, ngayon narinig ko na si Joshua ay maaring gumawa ng mga tanda. Dahil siya ang kahalili ni Moses, gusto ko makita ang mga palatandang iyon, at kung makikita ko ang mga palatandang iyon, maniniwala ko. Pagtatapos ng quote. Bueno, ang dalawang ministro sa Jericho ay hindi na kailangan magpakita ng mga tandang iyon dahil naniniwala siya kay Joshua kahit papano. Si Rahab ay hindi nagdududa kay Thomas. Naniniwala siya. Ngayon ay naririnig natin ang Diyos ay kumikilos. Ang pinili ng Diyos na itinalagang 5 bisis na propeta para sumunod sa kapatid na si William Branham ay may parehong mga palatandaan na mayroon si kapatid na William Branham, ang ating Moses. Eksakto. Niyanig muli ng kapangyarihan ng Diyos ang mundo. Ito ay, at muli tulad na nangyari sa Jericho, tanging ang sambahayan ng pananampalataya ang maliligtas. Si Rahab ay pinangunahan ng Diyos upang makinig sa mga tape. Magandang umaga, ito ay Mayo 11, 2024. Ang mga agila muling nagtitipon. Narito ang liham ni kapatid na Joseph Branham. Minamahal na malinis na berhing nobya. Gusto kong hikayatin ka bawat linggo na pindutin ang play at marinig ang tinig ng Diyos para sa ating araw. Dahil alam kong ito ang perpektong programa ng Diyos para sa ating panahon. Hindi ito ang sinasabi o pinaniniwalaan ni Joseph Branham. Ito ang sinabi sa atin ng pinagtibay na tinig ng Diyos. Ako ang tinig ng Diyos sa iyo. Kung mayroon kang anumang paghahayag ng mensaheng ito, ang isang maliit na sipi ay dapat na higit pa sa sapat para sabihin mo sa lahat ng iyong nakikilala, bawat mananampalataya. Sabihin sa iyong mga simbahan, ang boses na iyon ang pinakamalagang boses na dapat mong marinig. Kung iisipin, ang mismong mga salita na ating naririnig kapag pinindot natin ang play ay ang tinig ng Diyos na direktang nagsasalita sa atin. Isinalin at inimbak ito ni Ama upang pindutin natin ang play bawat segundo ng bawat araw para marinig natin siyang hinikayat tayo, pagpalain tayo, pahiran tayo at iwaksi ang lahat ng ating mga takot at pagdududa, lahat sa pamagitan lamang ng pagpindot sa play. Ano man ang kailangan natin noon, pindutin ang play at nariyan na. Nandyan siya para ipaalala sa atin, tayo ang salita. Siya ay kasama natin sa paligid natin sa atin. Si Satanas ay isang mapanlinlang. Siya ay natalo. Walang makaalis sa salitang yun sa atin. Ibinigay ito ng Diyos sa atin sa pamagitan ng kanyang paunang kaalaman. Alam na tayo ay kanyang nobya. Kasama natin siya mula pa noong una. Anong tinig ang maririnig natin?
na mas dakila kaysa nag-iisang tinig ng pinagtibay ng haliging apoy upang maging tinig ng Diyos? Walang ibang boses. Ano ang sinabi sa amin ng boses na iyon noong nakarang linggo? Palagi kitang inaangkin at iyon bilang aking kapatid, kayo aking mga anak. Ako ang iyong ama sa Ebanghelyo. Hindi ang ama gaya ng magiging isang pari. Ako ang iyong ama sa Ebanghelyo, gaya ng sinabi ni Pablo doon. Ipinanganak kita kay Kristo at ngayon, ako, ipinakasalan kita kay Kristo na nakikipag-ugnayan sa iyo kay Kristo bilang isang malinis na birhen. Huwag mo akong pababayaan. Huwag mo akong pababayaan. Mananatili kang malinis na birhen. Dapat tayong manatiling isang malinis na birhen sa salita. Sa tinig na iyon, para sa amin, may isang paraan lang para makasigurado na ginagawa namin iyon. Press play. Kung naniniwala ka na ako ang iyong sinasabi, lingkod ng Diyos, isang propita, makinig sa kung ano ang sinasabi ko sa iyo. Kita mo? Marang hindi mo ito maintindihan at kung hindi mo kaya, gawin mo na lang ang sinasabi ko sa iyo. Oo, may iba pang pinahirang Espiritu Santo at sa awa ng Diyos, dalangin kong isa ako sa mga lalaking iyon. Naniniwala ako na tinawag niya ako upang panatilihin ang kanyang salita sa harapan mo at ituro sa iyo ang mensaheng ito, ang salita ng Diyos, ang tinig na iyon. Gaya ng sinabi ni Pedro, hindi ako magpapabaya na laging alalahanin na may isang busis lamang na tinawag ng Diyos upang ihayag ang kanyang salita. Isang tinig na pinagtibay ng Diyos, isang tinig na sinasabi ng Diyos, pakinggan ninyo siya, isang tinig na sinabi ng Diyos, ako ang tinig ng Diyos sa iyo. Tandaan ito ng buong puso. Manatili sa salitang iyon. Huwag mong iwan ang salitang iyan. Anumang bagay na salungat dito, iwanan ito, anuman ito. Pagkatapos ay alam mo na ito ay tama. Tiyak na naunawaan ko kung bakit ako naliligaw at ang pakiramdam ng ilan ay laban ako sa lahat ng mga ministro. Naniniwala akong walang dapat mangaral. Kung nakikinig ka sa isang ministro maliban kay kapatid na Branham, hindi ka ang nobit. Tulad ng sinabi ko ng maraming beses, hindi ko sinabi o paniniwalaan iyon. Perpektong ipinaliwanag ito ng propeta noong nakarang linggo kung ano mismo ang nararamdaman ko at kung ano ang pinaniwalaan ko. Mayroon hindi bababa sa 3 iba pang mga simbahan ng mensahe sa lugar ng Jeffersonville. Noong panahon narito si kapatid na Branham, sa paglilingkod noong nakarang linggo, sinabi niya na ang mga lokal na pastor ay wala roon para sa paglilingkod sa gabi. Kaya hindi nila nadama na dumating upang makinig kay kapatid na Branham para sa paglilingkod sa gabi. Ngunit magkaroon ng mga serbisyo sa kanilang mga simbahan. Iyon ang kanilang desisyon at kung ano ang naramdaman nilang humantong na gawin at pumayag si Brother Branham. Ngayon ay mayroon pa rin ilang mga simbahan sa lugar ng Jeffersonville. Dapat din nilang gawin ang naramdaman nilang inaakay sila ng Panginoon. Kung ayaw nilang magpapatugtog ng mga tape, purihin ng Panginoon, ginagawa nila ang sa tingin nila ay inaakay na gawin at iyon ang dapat nilang gawin. Sila pa rin ang ating mga kapatid at mahal. Ang mensaheng ito, ngunit dapat natin gawin kung ano ang sa tingin natin ay humantong na gawin. Pindutin ang play. Gusto naming marinig ang propeta. Tulad ng ginawa ni kapatid na Branham noong Agosto 30, 1964. Inanyayahan kita na sumama sa amin sa alas 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville. Habang muli nating narinig na dinadala sa atin ng propeta ang mensahe 64-0830M. Mga tanong at mga sagot. Number 3, Brother Joseph Branham. Ito ang nagtatapos sa liham. Pagpalain ka ng Diyos at Shalom. www.branham.org/en/epps www.branhamtabernacle.org www.sbfellowship.info